Ngayong matindi na ang pagbaha sa NCR at sa Luzon. Pero bakit itong si Benny Abante? Hinahanap si Vice President Sara. Gayong nandyan naman si Mr. President BBM. Habay parang may saltik na yata itong si Pastor Benny Abante. At kailangan lang magpa-check up. Nakakatawa. Pati ba naman ng Diyos ay idadamay ni Benny Abante dahil lamang sa pamumulitika at sa pagnanais niya na dumalo si Vice President Sara sa impeachment trial. Kaya't ang tanong ng taong bayan, may sakit na ba sa pag-iisip si Benny Abante? Ngunit bago tayo tumungo dyan, heto muna ang video ni Benny Abante. Panoorin natin. Bilang bishop, no? Mukhang pati ang Diyos nagagalit na rito. Ay. Inaalaw niya na yung baha eh. Wow. Baha na sa buong Luzon. Mm. Anong ginagawa ng ating Vice President? Nagpupunta sa iba't ibang bansa. Just imagine meron tayong impeachment court dito. Oh. Dapat umarap siya. Saan siya? Nasaan siya ngayon? Gusto kong tanungin, nasaan ba siya ngayon? Meron akong nakita na video. Sumasayaw pa siya eh. Nasaan ba siya ngayon? Yun ang tanong natin. Nasaan ngayon ang Vice President? Madam Vice President, bumabaha na. Nagagalit na ang Diyos. Ay. Pati ang taong bayan, napapagod na rin. At gumagastos tayo ng milyon-milyong Ayun na nga. buwis dito na binibigay ng mga Pilipino. Oh. Humarap ka na. Humarap ka na para matapos na ito. Sino ka? Grabe yan, oh. Pati ang Diyos dinamay na. Nagagalit daw ang Diyos. Parang ipinagkakaloob na daw ng Diyos na bumaha para lang daw magpakita si VP Sara. At dapat daw humarap si VP Sara. Ang tanong, bakit mo hinahanap Benny Abante? Hindi ba dapat ang unang-una sa malawakang pagbaha na yan, ang una mong hinahanap ay ang tamang solusyon para sa pagbaha? Yun ay ang flood control. So dapat ang hinahanap mo, Benny Abante, yung mga pumaldo dyan sa flood control scam. Vice President ang hinahanap mo. Kung nasa matino kang pag-iisip, ang una mong itatanong, bakit bumaha? Nasaan ang flood control? Bilyong-bilyong piso ang nawala, naibulsa ng mga politiko na magnanakaw, ng mga kapwa mo kongresista at ang ibang mga contractor. Hindi ba dapat, Benny Abante, kaya inaalaw ng Panginoon ang ganitong pagbaha kasi hindi pa rin napapanagot ang mga tunay na magnanakaw sa kabanang bayan dahil sa mga flood control scam na yan? Na pati pagbaha, idinamay mo na si VP Sara. Ikaw na rin mismo ang nagsabi, Benny Abante, gumagastos ang gobyerno ngayon. Magkano? 25 billion pesos yata a day para sa impeachment trial na yan. So mas inuna nyo pa ang impeachment trial na yan kaysa sa solusyonan ang mga problema sa Pilipinas. Pinagkakagastosan ninyo ang impeachment trial na yan para patalsikin ng isang nasa posisyon sa gobyerno na wala pa naman kayo napapatunayan na nagnakaw na isang korap ang Vice President. Tapos sasabihin mo bilang bishop, pati ang Diyos nagagalit na dito. Tapos sinasabi pa ni Benny Abante, nagagalit na rin daw ang taong bayan. Diyos ko po, kayo-kayo lang yan. Dahil ang taong bayan po ay ayaw talagang ituloy ang impeachment trial na yan at ayaw po na mapatalsik si VP Sara sa kanyang pwesto. Kayo lang naman yan, Benny Abante. Natakot at takot na maupo bilang Pangulo si VP Sara sa 2028 kasi lahat kayo sigurado may kalalagyan. Kaya naman ngayon, Benny Abante, pikon na pikon ka kasi hindi pa rin talaga humaharap si VP Sara. Kahit ano ang gawin ninyong paninira sa media at isa publiko pa. Pero alam ni VP Sara ang batas. Nasa batas po na po pwedeng hindi umattend si VP Sara sa impeachment trial at po pwede na humarap ang kanyang mga abogado. Heto ang video, panoorin natin. Pikon na pikon si Pastor Abante. Pikon na pikon kay Vice President Sara Duterte. Alam mo, sir, kahit magsisigaw ka pa dyan, sabi nyo, sinusunod nyo yung batas. Totoo. Pag si Vice President sumusunod ng batas, kukontrahin ninyo. According to the rules, pwede siyang hindi
mag-appear at magpakita sa impeachment court. Tama. Pwede yung kanyang mga lawyers lang. Why do you keep on insisting? Dahil nagpapanik na kayo. Dahil hindi nyo makuha yung kanyang inis. Masakit siguro, sir, yung ini-ignore, no? Yung parang wala Ini-Indian. lang. Hindi kasi Masakit importante. siguro yun, no? Yung parang nagdadaldal ka na, lumalabas na yung ugat ng leeg mo. Tapos yung pinagsasalitaan mo, dead ma lang. Why? Chill-chill Kasi nga lang. mas matalino sa inyo yun. Yes. Tactician yun. Daldalero ka lang. Magaling ka lang sa bukadera, marunong ka lang magsalita. But actually, you are hollow and empty inside. Alam mo kung bakit sinabi ko yan, pastor, sa'yo? It's because nagagalit ka sa isang tao na hindi ka naman pinapansin na. Nagalit ka dahil natalo ka sa distrito mo. Kung hindi sa Comelec, hindi ka nakaupo dyan. Yes. Talo naman talaga yun eh. Go po. Tapos sasabihin mo, hindi nagtagumpay si Vice President Sara. Manila yan, ha? Taga Davao si Vice President Sara. Minsan lang nagpunta sa distrito mo para magsalita. Muntik ka pa. Paano pa yung future? Pag maging presidente na si Nako VP Sara, yari kaya na. double time, sir. Galitin mo yung vice president. Pero alam nyo, hindi kayo talaga magtatagumpay dyan. Why? You keep on insisting that you are following the law. Hindi. You're not only bending the law. Yes. You are interpreting the law. As if you are the Supreme Court. Tama. Mas magaling pa sa korte, no? Sir, mapikon ka lang. Dahil sa totoo lang, marami talagang galit sa'yo, sir. Totoo. Sa inyo lahat dyan, maraming galit sa inyo. At alam kong random nyo yan. You are the most popular and popular politicians in the Philippines. You are popular because people know you. You are unpopular because the people does not like you. Masakit nun. All of it. Your hypocrisy, your principles, what you stand for, and what comes out from your mouth. Pari pa naman eh, no? Pastor pa naman. Holier than thou attitude. Muntik ko na masabing fuck you. Muntik ko na masabi talaga. Mapang-asar talaga to si Madarahog, no? What a shame, pastor ka pa naman. Oh, di ba? Sayang ang bayot. Totoo, di ba? Pastor pa naman ito, pero iba, salungat yung paniniwala. Bilang isang pastor, dapat nasa tama ka eh. Wala ka sa baluktot. Pero yung isinasabuhay ngayon ni Pastor Benny Abante, talagang mako-question mo yung kanyang pagiging pastor. Abay, pastor ba talaga ito? Ganito mag-isip. Kahit hindi mo alam kung talagang nagpapanggap lamang itong pastor. Akala mo kung sino makapagsalita na akala mo naman nanalo. Noong last election itong si Benny Abante, inatalo siya sa kanyang distrito. Kung hindi nga lang dahil sa Comelec, hindi ipipilit na ipasok at iupo si Benny Abante sa kanyang distrito. At alam ng sambayan ng Pilipino na talo talaga itong si Benny Abante last election. At totoo, talagang nasasaktan ito si Benny Abante kasi ini-ignore siya ni VP Sara. Kung ako ba naman kay VP Sara, bakit ko kayo pag-aaksayahan ng panahon? Sino ba kayo? Importante ba kayo? Kaya aking manonood, naniniwala ba kayo sa sinasabi ni Benny Abante na nagagalit daw ang Diyos? At inaalaw niya ang bahana ito. Nagagalit na daw kay VP Sara. Dinamay pa si VP Sara sa pagbaha. At dinamay pa ni Benny Abante ang Diyos para lang mamuliti ka.
Ano ang masasabi ninyo sa pag-uugali na ito ng isang Pastor Benny Abante? Abay, ano ang inyong opinion? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like dyan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.